Alora, ang ating pag-aaralan ngayon, manggagaling sa Lumang Tipan, sa aklat ng Isaiah. Ang sabi niya rito sa Isaiah chapter 55, verse 8 and 9, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Sa Tagalog, ang sabi niya rito sa Mabuting Balita, ang wika ni Yahweh, "Ang aking isip ay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala." Ang mensahe ng Panginoon sa oras ito ay may titulong Surviving Trouble. At bago po tayo magpatuloy, manalangin muna tayo. Muli po, Ama, patuloy ka namin pinupuri. Patuloy ka namin pinararangalan sapagkat karapat dapat kang parangalan. Purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Lord God, ikaw lamang na nag-iisa, ang tunay, dakila, makapangyarihan, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, Panginoon. Salamat po, Diyos, minsan pa sa sandaling ito na naririto kami. Patuloy mo kami binibigyan ng kaunawaan, ng pribileyo na maglingkod sa iyo, mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga na sa dami ng tao sa mundong ito, naririto kami, Panginoon, binigyan mo ng pagkakataon, ng pribileyo, na mas maintindihan namin, Panginoon, ang iyong kalooban, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, binigyan mo kami ng buhay. Salamat po, Diyos, sa magdamag na nakalipas, binigyan mo kami ng kapahingahan. Salamat po, Diyos, sa sandaling ito, at naririto nga po kami, at patuloy kami mag-aaral, uunawain, Panginoon, ng iyong mga salita. At minsan pa sa oras ito, dalayan nga po na wala pong maging hadlang, Panginoon. Ano mang mga balakid, isipin, alalahanin, ito po, O Diyos, ay aming maisantabi. Upang na sa gayon patuloy po namin ibigay, sundin, na tunay nga unahin ka namin ang iyong kakayaan, ang iyong katuwiran, at tunay nga na ipagkakalaw mo ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa mga katotohanan ito. At ang dalayan mo ako, O Diyos, kung may nakikita kang mga hadlang, mga bakit namin nagagawa, nasasabi, naiisip ang mga bagay na hindi ka lumilugod sa iyo, dalayan ko ang iyong kapatawaran ka. Kaawaan, Panginoon, sa aming mga pagkukulang na ito. Dalayan mo ako, O Diyos, na patuloy buksan ang aming puso't isipan upang na sa kayo patuloy namin unawain, tanggapin ang katotohanan na nais mong ituro sa mga sandaling ito, O Diyos. Pagpalain mo ako, O Diyos, ang iyong mabalingkod upang nasa kayo sa pamamagitan mo, tunay nga namin magiging instrumento lamang. Pero ikaw po, O Diyos, ang siyang tunay ng papahayag, Panginoon. Patuloy na makamtan, maabot ang pangangailangan espiritual ng bawat isang naririto sa iyong iglesia. Maging ang ito pang pwedeng makapakinig ng iyong mensahe, Panginoon. Patuloy kong pinagkakatiwala, Ama, ang mga sandaling ito. Ito po, O Diyos, ang aking samdalain na may pasasalamat. In Jesus' name I pray. Amen. At dito nga sa ating mag-aaralan, Surviving Trouble. Kumbaga, ang sabi nga niya rito, sopravvivere ai guai. Kumbaga, makita natin na yung awitin ni Sister Tess, kumbaga medyo related sa ating mensahe. Makikita natin na ang Diyos, ang siyang talagang nagtatalaga ng lahat ng bagay sa ating buhay. Kung makikita natin na sa aklat ng John, sa chapter 10, verse 10, ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, "I have come that you may have life and have it abundantly." Yan ang sinabi ng ating Panginoon sa Kristo nung siya'y naririto sa lupa. Pero dapat natin maintindihan na ano ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo na I have come that you may have life and have it abundantly. Pero hindi ibig sabihin yan na ang buhay natin ay magiging would be a bed of ease.
Na para bang ang buhay natin ay magiging ang gaan-gaan. Kumbaga, hindi yan ang ibig sabihin yan. Bagkos, ang sinabi pa nga ng Diyos na hindi tayo exempted. God has never guaranteed Christians immunity from trouble. Hindi tayo, kumbaga, hindi tayo exempted sa mga oras sandali na tayo makakaranas ng trouble, ng problema, ng suliranin, ng pagsubok. Hindi tayo exempted. At ang sabi nga, kumbaga, ang buhay ay sadyang hindi madali. Kaya nga sinasabi rin, di ba? Our life is a battle. Isang pakipaglaban. At dito, makita natin na sa mundo ito na ating ginagalawan, tayo mga Kristiyano, paulit-ulit na pinapaalala sa atin na hindi tayo taga-mundong ito. Nakikiran lamang tayo. We are sojourners. Kumbaga nakikiran lamang tayo, hindi tayo taga rito. Sa ibang lugar tayo nakalaan. At maging si Job, ang sabi niya, na sadyang ang buhay, ang sabi niya, man that is born of a woman is of few days and full of trouble. Ano raw? Ang sabi ni Job, na ang tao ay sadyang puno ng kaguluhan. Full of trouble. Bakit? Lalo higit sa mga Kristiyano. Para sa akin to, sadyang puno ng kaguluhan. Bakit? Kasi yung hatak ng mundo ito, iba. Sa hatak ng Santong Espiritu na dapat mong sundin. Sa hatak ng mga salita ng Diyos na ipinaunawa na dapat ito ang lakaran mo. Magkaiba. Magkasalungat ang hatak ng mundo ito sa hatak ng salita ng Diyos na dapat natin galawan, sundin, isa pang mukha. Kumbaga, yan din ang isang nagiging daan kung bakit tayo mga Kristiyano ay sadyang nahihirapan. Kasi kung minsan, kumbaga, makikita nga natin na ang mundong ito may inaalok sa mga easy way, pero sa kalooban ng Diyos, hindi yan ang kalooban ng Diyos. At dito, dapat din natin maintindihan na sigurado na tayo mga Kristiyano, ipinaunawa sa atin na daraan tayo. Pinadaraan tayo sa mga oras sandali ng trouble, ng hirap, ng mga pagsubok. Kailangan natin dumaan kung minsan sa mga bagay na yan. Bakit? Kasi diyan masusubok kung talagang ikaw ay may pananalig sa Diyos. At dito, dapat din natin maintindihan na ang sabi nga, sa oras na ikaw ay daraan sa mga troubles ng buhay, paano nga ba makasusubay? Paano ka magiging mananagumpay? Victorious sa oras na ikay daraan sa mga pagsubok ng buhay. How can we survive trouble? Minsan pa, ang paalala ng salita ng Diyos, ang sabi nga dyan, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your path. Kumbaga, dito, ang paalala, trust, magtiwala sa Diyos. Kaya, ang pinapaalala ng Diyos sa oras ito, kumbaga, surviving trouble, ang sabi diyan, trust. Unang punto na pinaalala ng Diyos, surviving by trusting the thoughts of God. Kumbaga, makaaahon tayo, makaliligtas tayo sa pamamagitan ng pagtitiwala kung paano mag-isip ang Diyos. The thoughts of God. We can trust the thoughts of God. Why? Because He knows everything. He is omniscient. Kung
Kumbaga, mapagtitiwalaan natin ang Diyos sapagkat He is omniscient. Pag sinabi mong omniscient, He is all-knowing. Kaya nga dun sa text natin, ang sabi nga niya rito, di ba? For my thoughts are not your thoughts, neither your ways are my ways. Yung isipan ko, hindi nyo kapareho. Ang sabi ng Diyos, for my thoughts are not your thoughts. Maging ang kaparaanan ko ay hindi nyo parehas. Yan ang pinapaalala ng Diyos dito sa unang punto natin. Ngayon, ang nagiging problema kasi kung minsan ay para bang ang hirap-hirap mong tanggapin, i-accept ang katotohanan. Kumbaga kaya ka nahihirapan eh. Kasi hindi mo tinatanggap na Diyos siya, tao ka lang. Kumbaga, yun ang nais ipaunawa sa atin. Na kung minsan talaga, kaya tayo nahihirapan, kaya nagiging komplikado ang buhay natin, kasi pinipilit mong intindihin, unawain, yung kung paano mag-isip ang Diyos sa kaparaanan mo. Pero tao ka lang, tao lang tayo. Diyos siya. Ang sabi nga sa Psalms 139, verse 1 to 13, ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Kumbaga, all-knowing talaga ang Diyos. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Kumbaga, alam niya. Kahit malayo siya, naroon siya sa kalangitan, alam niya kung ano ang iyong ginagawa, iniisip. Ako'y iyong nakita, gumagawa o hindi man, ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Di pa ako umiimik, yung aking sasabihin, alam mo ng lahat, lahat ay di malilihim. Ika'y aking kapiling ko, katabi ko, oras-oras, ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Omnipresent. Lagi siyang naririyan ang Diyos. Verse 6, nagtataka ang sarili. Alam mo ang aking buhay. Di ko kaya unawain iyang iyong karunungan. O nga naman, bakit alam ng Diyos ang buhay ko? Naririto ako sa mundo, naririyan siya sa langit. Wala kang itatago sa Diyos. At dito, ang sabi niya sa verse 7, saan ako magpupunta upang ako'y makatakas sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung ang langit ang puntahan ko, piyong ika'y naroon, sa Sion ay naroon ka, kung ako doon, ako mangangalong. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan, o kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Piyong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Ibig sabihin, siguradong naroon siya kung saan man tayo magtungo. Piyong na ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan, matatagpo kita roon upang ako'y tulungan. Kung ang aking pagtaguan ay ang dilim na pusikit, pagdilimang parang gabi ang liwanag sa paligid. Maging itong kadiliman sa iyo ay hindi dilim, at sa iyo yaong gabi parang araw na maningning. Madilit man maliwanag sa iyo ay pareho rin. Ang anumang aking sangka, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Kumbaga, malinaw na malaki ang pagkakaiba ng Diyos sa tao. Sa mga talatang ito, yung mga attributes ng Diyos, makikita natin. He is all-powerful, He is all-knowing, He is all-present. Samantalang tayo, hindi tayo ganon. Magkaiba. At ang sabi nga niya rito, ang problema kasi ay, kumbaga hindi mo maintindihan. Hindi
hindi mo tanggapin na magkaiba talaga ang tao sa Diyos. Kasi nga, tingnan mo, yung iniisip mo pa lang, maging sa panalangin, iniisip mo pa lang, alam na ng Diyos o yung hihingin mo, ilalapit mo sa Kanya. Yung mga kailangan mo, alam na niya, hindi mo pa sinasabi. Hindi ka man. Ang sabi nga dito sa Matthew 6:32, "For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them." Alam ng Diyos kung ano yung talagang kailangan mo. Kung baga sasabihin mo pala, alam niya ng Diyos. Kaya makikita natin na dapat natin maintindihan, dapat natin i-accept, dapat natin matutunan, we should learn to acknowledge the difference. Dapat mong tanggapin yan. Dapat mong matutunan. Para na sa gayon, maging magaan ang pagtanggap mo sa sitwasyon ng buhay. We should learn the difference na tayo tao lamang, siya ay Diyos. For as the heavens are higher than the earth, ang sabi nga sa Tagalog, kung ang paano ang langit, higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maabot ng inyong ganun kalayo. Kumbaga malayo ito. Kumbaga wala man lang sa kalingkingan ang diferensya. Ang pinaunawa sa atin dito, dapat nating maintindihan, maunawaan ang kaibahan ng Diyos sa tao. Dapat nating maunawaan yan. At ito, kumbaga, ang sabi nga niya rito, start looking on yourself na feeling mo mas marunong ka pa kaysa Diyos. Kasi kung minsan ganun feeling mo mas marunong ka pa kaysa sa Diyos. Dapat ang gawin mo, mas kilalanin mo, mas hanapin mo kung sino at ano ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, dito, dapat natin maintindihan, dapat natin maunawaan na totoo nga ba na talaga ba tayo ay na yung nagtitiwala ba tayo? Kung paano talaga mag-isip o yung kung paano yung pananaw ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin o sa paligid natin? Ipinagkakatiwala na ba niya? Ipinagkakatiwala na ba natin? Kumbaga, totoo nga bang tinatanggap natin yung kaibahan na iba talaga mag-isip? Ang Diyos, hindi mo talaga maintindihan, maunawaan kung paano ang kaparaanan ng Diyos sa mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Magkaiba. Dapat natin maintindihan yan. Hindi ba mas maganda na sa buhay natin na kaya nga sabi, we are believers. Nananampalataya tayo, naniniwala tayo. Hindi ba mas magiging kalmado ang buhay, payapa ang buhay, kung ipagkatiwala na lang talaga natin ang mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Oo, mahirap. Mahirap yun. Kasi nasa naman tayo. Pero ano ba ang lakad natin? Di ba mananampalataya tayo? Ang sabi, surviving by trusting. Kumbaga, makaka-survive tayo, makaka-ahon tayo, magiging matagumpay tayo kung tayo magtitiwala kung paano mag-isip ang Diyos. Kaya, andito, halimbawa, sa buhay natin, may mga prayer request tayo na pinapanalangin natin magkaroon ng mabilis na kagalingan ang ating mahal sa buhay na may karamdaman. Yun ang panalangin natin. Pero paano kung salit na gumaling ay mamatay? Paano halimbawa kung
Meron kang best friend, meron kang close friend, ang tagal-tagal na panahon. Paano kung minsan ay nagkagalit kayo, nagkaaway kayo? Kung yung dati best friend mo naging best enemy na. Paano kung ang nangyari sa buhay mo ay lahat ng pagkaplano mo, budgeting mo, nakalaan dito, o pinimese ngayon, nakalaan dito, akala mo may makikira sa'yo, pero ubos pala lahat. Paano? Paano? Dito tayo sinusubukan. Paano ka makasosurvive sa mga ganyang sitwasyon? Paano ka makasosurvive? Ang pinaalala ng Diyos ay yung surviving trouble. At dito, ang sabi nga, mas maganda, kahit mahirap, ang pinaalala sa atin ng Diyos sa mga sandaling ito, Lord, all-knowing ka, di ba? Alam mo, Diyos, na mahal kita. Alam mo, Diyos, na nadadala ko minsan sa mga problema ito. Pero nagtitiwala ako, Diyos, na alam mo lahat ang mga ginagawa mo. Hindi ba mas kalmado kung gano'n ang gagawin natin? Ipagkatiwala natin sa Diyos kasi limitado nga tayo sa kaparaanan ng Diyos. Ipagkatiwala natin. At dito, kumbaga, dapat natin maintindihan na magkaiba. Madali sana kung meron din tayong katangian, madali sana kung meron din tayong kakayanan na mag-isip kung paano mag-isip ang Diyos. Kaso hindi eh. Iba mag-isip ang Diyos sa kaparaanan mag-isip ang tao. Magkaiba, sinasabi ng pinag-aaralan namin ngayon. Madali sanang tanggapin, maintindihan ang lahat ng sitwasyon na nangyayari sa buhay natin kung marunong tayong unawain kung paano mag-isip ang Diyos. Kung paano niya pinaplano ang mga bagay. Madali sana eh. Kaso hindi nga eh. Magkaiba ang Diyos sa tao. Kumbaga, pinaalala sa atin dito na mas maganda, ipagkatiwala natin ang lahat sa Diyos sapagkat all-knowing siya. Sapagkat all-loving siya. Kumbaga, ipagkatiwala natin lahat siya sapagkat alam niya ang kanyang mga ginagawa. Alam niya at sinabi niya, mahal niya tayo na kahit ganyan ang sitwasyon natin, kumbaga, ang salita ng Diyos, kumbaga, ipinaunawa sa atin, mahal niya tayo. Sinalba na nga niya tayo sa ating kalalagayang hindi tayo mga ahon-ahon. Binigyan niya tayo ng kaligtasan. Kumbaga, yun yung the best na binigay sa atin. At ang pinapaalala sa atin dito, na dapat nga natin maintindihan na magkaiba ang pag-isip o kaparaanan ng Diyos sa mga ginagawang kaparaanan natin. Magkaiba. Malayong malayo. At dito, dapat din natin maintindihan na, ngayon, ang sabi, surviving by trusting. Pero hindi ibig sabihin na, ipinagkatiwala ko na lahat sa Diyos. Ngayon, para mag-isip ko, lagi ka na lang, come what may na lang, come what may, kasi pinagkatiwala ko na lahat. Hindi naman ganon. Siyempre, binigyan ka rin ng wisdom ng Diyos na magprepara. Kumbaga, kaparaanan pa rin yun. Katulad halimbawa, ang ating Panginoong sa Kristo na narito pa siya sa lupa kung siya nagkatawang tao, kung bakit siya nagkatawang tao. Kumbaga, alam ng ating Panginoong sa Kristo, ang mission niya, kung bakit siya nagkatawang tao, kaya nung malapit na siya sa Jerusalem, kumbaga papunta na siya sa Jerusalem, dun na magaganap yung inihintay na paghihirap dun sa cross ng Kalbaryo. Alam ng ating Panginoong sa Kristo yun. Kumbaga, alam niya kung anong mangyayari sa kanya. Pero, kumbaga, hindi niya hinayaan
kaya na para bang mag-easy-easy na naman. Kumbaga nakipag-direct communication niya sa Diyos. Kaya nga sa kanyang pananalangin, not my will, but your will. Kumbaga ginagawa mo, pero ang kalooban mo pa rin ang siyang masusunod. Kumbaga, yun. Gawin mo yung kaparaanan mo, pero ang kalooban pa rin ng Diyos ang siyang masusunod. Kaya nga dito, sa buhay ng isang mananampalataya, kumbaga makita nga natin na ang pinapaalala sa atin na dapat magkaroon tayo ng complete, committed sa kung paano na magkaiba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan natin. Maging ang ating Panginoon Kristo sa kanyang pagkakatawang tao para ganapin ang plano ng kaligtasan, makikita natin na sinurrender lang niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Yung pangalawa na pinapaalala sa atin sa mga oras nito, ang sabi nga niya rito, surviving by trusting the techniques of God. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10 to chapter 10, verse 1 to 11, makikita natin na si Apostol Pablo ay in-inspired ng ating Panginoong Diyos na paalalahanan ang iglesia ng Corinto maging sa atin sa mga sandaling ito kung paano ang mga Israelita ay lumakad dun sa wilderness. At dito makita natin na sa kanilang paglakad, nakita natin na sila ay puro reklamo, puro pagsuway ang kanilang ginawa. Dito sa ikalawang punto natin, ang pinaalala ng Diyos, surviving by trusting the techniques of God. Ibig sabihin, kumbaga, makasusurvive tayo, makakaahon tayo, kung pagtitiwalaan natin yung techniques or ways na paraanan ng Diyos. Kumbaga, yung kanina, kung paano mag-isip, ngayon yung techniques or ways of God. Sa verse 1, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ipinaalala ni Pablo sa iglesia na itong mga Israelitan to na tumawid dun sa ilang, sa wilderness, naranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naranasan nila, nakita nila kung ano yung mga kapangyarihang kakaiba ng Diyos. Sa verse 2, sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkain spiritual at uminom din ng iisang inumin spiritual mula sa batong spiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Kasi nga, alam natin na yung mga Old Testament heroes, they are looking forward yung great Messiah ang darating. Imbes tayo ng New Testament believers, we are looking backward sa ginawa ng ating Panginoon Kristo. Sa verse 5, gayon man, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Kasi nga, alam naman natin na, kumbaga, yung mga Israelita noon, naranasan nila ang dakilang pagkilos ng Diyos ni Yahweh sa buhay nila, kamanghamanghang himala, kung paano sila iniligtas ng Diyos, sinurvive ng Diyos.
Pero puro reklamo, murmuring ang karamihan na naroon sa Israelitang yun. Kaya yung mga reklamador na naroon, mga nakamatay, hindi nakakawid, nakarating sa lupang pangako. Mahabang panahon. Ang sabi, Israel traveled about 700 miles in 40 years. 40 years, napakatagal. Ibig sabihin talagang merong panahon. Mahabang panahon. And our Lord knew the way in the wilderness. All they had to do was to follow. Alam ng Diyos kung saan ang daan papunta sa lupang ipinangako sa kanila, pero kailangan silang dumaan ng mahabang panahon. Kasi, kumbaga may tinuturo nga sa kanila. Ang kailangan lang nilang sundin. Kumbaga, sumunod sa nais ng Diyos. Maging sa atin, di ba? Sa ating buhay mananampalataya. Lalo yung mga matatagal ng mananampalataya. Ang tagal na natin nananampalataya, pero waiting pa rin tayo sa dakilang mga. Ganon din yun. Kaya nga tayo nananampalataya. Kumbaga, lumalakad tayo sa mananampalataya. At sa paglakad natin, bahagi na dyan na magkakaroon pa talaga ng trouble. At ang pinahalala ka sa atin dito, surviving by the techniques, trusting the techniques of God, kaparaanan ng Diyos. Sa verse 6 ng 1 Corinthians 10, ang mga nangyari ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay ng ginawa nila. Kasi nga puro pasaway halos. Yung mga ilang Israelitang lumabas sa Egypto. Sa 7, huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom at tumindig upang sumayaw. Huwag tayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya 23,000 ang namatay sa isang araw. Ibig sabihin, huwag kang umiba ng daan sa kaparaanan ng Diyos. Verse 9, huwag natin subukin ng Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y tinuksan ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol sila ng anghel na mamumuksa. Nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Paalala sa mga New Testament believers. At dito, makikita ka natin na ang kaparaanan ng Diyos ay sadyang iba. Iba ang kanyang paglilinis, pero dapat natin maintindihan, laging tama ang kaparaanan ng Diyos. Laging tama ang kaparaanan ng Diyos. At dito, kumbaga, makikita ka natin na marami sa Biblia na mga heroes of faith na sumunod sa kaparaanan ng Diyos, sa way of God, sa kalooban ng Diyos, na siyang talagang naging matagumpay sa kanilang paglakad bilang isang mananampalataya. Pero marami rin mga example ng mga sumalungat sa kaparaanan ng Diyos na ginawa nila sa sarili nilang kaparaanan. Ano nangyari sa kanila? Kapahamakan. Katulad halimbawa ng the downfall of those who did not trust and obey God's will. Ilang mga karakter sa Biblia na kung saan ay sarili nilang paraan ang ginawa nila, hindi ang kalooban o kaparaanan ng Diyos. Una na, halimbawa, si Adam and Eve. Sa day of creation pa lang,
Ang bili ng Diyos sa kanila, huwag niyong kakanin ang bungang ito na nakakalam ng mabuting masama. Ang ginawa nila, sinuway nila ang Diyos. Sinunod nila ang paninilang ng ahas, ng kaaway na nagpagamit sa ahas ikama. Nagpaninla. Sa halip na hindi na tayo nagpapakapagod sa pagtatrabaho, sa halip na hindi na kayo mahihirapang mana, mga kababaihan. Kasi sumpa yung hirap sa panganganak, biblikal yan. Sana para lang kayong tapos na. Hindi kayo mabuti nila sa Angelica, medyo madali-dali. Pero, sumpa yan. Kaya tayo nagpapakahirap para makakain, bunga yan ng pagpasok ng kasalanan. Kasi, sinuway ng mga una nating magulang ang kaparaanan ng Diyos kasi nakaprovide na lahat eh. Yung isa na pinapaalala sa atin, maging si Cain, yung anak ni Eva at Adan. Kumbaga, naghandog si Cain sa Diyos, pero yung paghahandog na kanyang ginawa, hindi yun ang nais ng Diyos para sa paghahandog na dapat. Hindi kinalugdan ang kanyang mga ginawang paghahandog. Hindi katulad ng handog na ginawa ni Abel na naging kalugod sa Diyos. Anong ginawa ni Cain? Kumbaga, si Cain, sa halip na may matutunan dun sa ginawa ng kanyang kapatid na si Abel, pinatay pa niya ang kanyang kapatid na si Abel. Kapahamakan. Kasi sariling kaparaanan ang kanyang ginawa. Nadyan si Nadab and Abihu sa Leviticus 10:1-3. Kasi may tamang kaparaanan kung paano ka pagsisindi lang ng apoy sa paghahandog sa Diyos kay Yahweh. May tamang kaparaanan. Pero ang kaparaanan nila ang kanilang ginawa. Sa verse 1, sa chapter 10 Leviticus, sina Nadab at Abihu, dalawang anak ni Aaron, ay kumuha ng insensaryo, nilagyan ng apoy at nagsunog ng kamangyan at humarap kay Yahweh. Gumamit sila ng apoy ng di nararapat pagkat hindi ito iniuutos sa kanila. Kaya mula kay Yahweh, lumabas ang apoy at tinupok sila. Sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang kahulugan ng sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin, at dapat parangalan sa harapan ng mga tao, hindi nakakibo si Aaron. Magsisindi lang ng apoy, itong magkapatid nito, maghahandog kay Yahweh. Pero yung gagawin nilang kaparaanan, hindi ito ang kalulugod sa Diyos. Kumbaga sa buhay natin kung minsan, akala mo naglilingkod ka na. Pero yung paglilingkod na ginagawa mo, hindi pala katanggap-tanggap sa Diyos. Kasi, hindi pala tama. Kasi ang paalala niya, dapat akong kilalaning banal. Kasi nga, banal ang Diyos. Iba ang Diyos sa tao. Pinapalalahanan tayo na dapat natin kilalanin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ilang mga Bible character sa Old Testament na kung saan ay napahamak sila kasi ang ginawa nila, ang sinunod nila ay ang sarili nilang kaparaanan. Hindi sila nakasurvive kasi hindi sila nagtiwala sa kaparaanan itinuturo ng Diyos. Kaya nga sa atin, di ba? Kumbaga sa ating paglakad bilang mananampalataya, anong pinapaalala sa atin? Kumbaga, sa Hebrew, chapter 11, verse 6, but without faith, it is impossible to please Him. Kailangan natin manalig. Kailangan natin manampalataya na ginagawa natin to dahil sa Diyos. Ika nga.
For he who comes to God must believe that He is, and that He is a rewarder of those who diligently seek Him. Talagang maingat na hinahanap ang kalooban ng Diyos. Dapat tayong manalig, dapat tayong maniwala, dapat tayong manampalataya. Ngayon, kung meron mga napahama sa hindi pagsunod sa kaparaanan ng Diyos, siyempre meron din mga nagtagumpay, ika nga. At dapat tayong matuto dun sa mga ginawa ng mga Bible character na ito na nagtagumpay. Halimbawa, yung buhay ni Noah. Kumbaga, yung mga nagbabasa halimbawa dun sa morning devotion halimbawa, yung mga nakaraang araw tungkol kay Noah. Makikita natin na totoong sitwasyon, totoong buhay ni Noah ang ipinakikita rito. Na gumawa siya ng isang arko sa kabundukan malayo sa dagat, hindi alam ang ulan ng mga sandaling yun kasi hindi pa umuulan, kasi ang tubig ay manggagaling sa ilalim, normal na gagaling sa ilalim, sa mga bukal, hindi manggagaling sa langit. Ang mga panahon yun, puro pagsuway sa Diyos ang siyang ginagawa. Pero ang utos kay Noah, gumawa ka ng malaking arko para iligtas kayo at ang mga animal. Siyempre, yung mga tao ng mga panahon yun, pinagtatawanan. Si Raulo, gumagawa ng malaking arko, hindi naman, paano magkakabaha na sinasabi niya, ika nga, nasa mundo ka, layo-layo ng dagat para umangat yung arkong ginagawa mo, ika nga. Paano gugunawin itong mundong ating ginagalawan, ika nga? Paniguradong gano'n yung ginagawa ng mga tao na nagtatawa sa kanya. Pero hindi niya pinakinggan yun. Ang pinakinggan niya, pinanampalatayanan niya, ay yung salita ng Diyos na gumawa ka ng malaking dako at ililigtas ko kayo at magmumula sa inyo ang bagong lahi. Pananampalataya, pagtiwalaan mo, sundin mo ang kaparaanan ng Diyos kahit hindi mo naiintindihan. Gagawa ka ng dakong doon ka sa bundok, hindi mo alam kung paano babaha. Pero, kumbaga, ang ginawa ni Noah, sinunod niya ang sinabi ng Diyos sa kanya. Maging si Joshua, ika nga. Kumbaga, makikita natin na si Joshua at yung kung paano niya napagtagumpayan yung battle at Jericho. Makikita natin na kumbaga, yung kaparaanan ni Joshua na sinabi ng Diyos sa kanya, ikutan mo lamang yung Jericho wall. Meron kayong trumpeta. Magmarcha lamang kayo. Magtatagumpay. Para kayo sila na ulo naman yun. Makikipagdigma kayo, nagtutugtugan lamang kayo, nagmamarcha lang kayo. Siyempre, kung ikaw yung magdirigma, ikaw yung kawal, paano nga naman ako magtatagumpay? Siyempre, makikipag-ispadahan ka. Makikipagharap ka, makikipagdigmaan ka. Pero hindi yun ang kaparaanan na sinabi ng Diyos sa kanila. Ikutan nyo lamang yung wall of Jericho. Ano nangyari? Gumuho ang wall of Jericho. Ipinagkaloob ang tagumpay kay Joshua. Kaya nga, magkaiba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. Pero ang pinapaalala sa atin, sundin mo at magtatagumpay ka, may matututunan tayo sa kaparaanan ng Diyos. Maging si David, nung nakiharap siya kay Goliath, kumbaga, higante si Goliath. Yun nga mismong mga kapatid niya, yung mga kawal na Israelita, takot na takot dito sa higanteng si Goliath. Pero itong si David,
Maliit lang, pero gwapo. Kasi sabi ni Biblia, gwapo eh. Pero, kumbaga, nagtagumpay siya. Makikinis na bato ang kanyang gamit. Kumbaga nakita natin na itong mga Bible character na to, nagtagumpay sila dahil ang sinunod nila ay ang kaparaanan ng Diyos. Kaya dapat natin maintindihan, God is a better judge of what we need than we are. Mas alam ng Diyos kung paano niya binibigyan ng solusyon ang mga bagay, pasitwasyon na meron sa atin. At dito, lagi nang pinaalala na ang isipan ko'y di ninyo isipan at magkaiba ang ating daan. Dapat nating maunawaan na magkaiba, iba ang kaparaanan mag-isip ng Diyos, iba ang kaparaanan kung paano kumilos ang Diyos sa kaparaanan natin. Magkaiba. Kaya ang paalala sa atin, magtiwala tayo, makasusurvive tayo, magtatagumpay tayo kung tayo'y magtitiwala. Kung paano mag-isip ng Diyos, kung paano ang kaparaanan ng Diyos. At ang paalala nga sa atin, totoo na ang tao ay nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Totoo. Sa day of creation, di ba? Oo, magkaparehas. Pero, kung paano mag-isip ang Diyos sa mga kaparaanan niya, sobrang hindi natin maintindihan. Kumbaga, hindi natin maintindihan. Kasi, Diyos siya ang lumikha, tayo nilikha lang. At dito, ang sabi nga, sa mga oras sandali na para bang nahihirapan tayo, ang sabi nga, iba ang Diyos mag-isip, iba ang kaparaanan ng Diyos. Ang paalala sa atin, paano nga kung halimbawa, lahat ay inihanda mo na, pinlano mo na, inaposto mo na, pero iba pa rin ang siya na. Paano nga halimbawa kapag yung may bona relasyon ka, may magandang relasyon ka sa kapwa mo, nung una, nasira. Paano na? Paano nga halimbawa kapag yung pag ito, inihanda mo na yung mga plano mo, tapos yung kapartner mo sa buhay na inaasahan mong tutulong sa iyo para tumulong sa iyo na parehas tayong ipagkatiwala natin sa Diyos yung mga nangyayari sa buhay natin, sa sitwasyon natin. Eh yung partner mo magtutulak sa iyo na magpanik ka, mag-alala ka, tumigil ka. Paano? Katulad na limbawa ni Job. Si Job nung siya unang sinusubok, kumbaga yung asawa niya nagtungangan. Sumpain mo ng Diyos mo. Yung taong katulong mo dapat, yun yung magtutulak sa iyo na sa halip na magtulong kayo mag-survive, itawid ang paghihirap nito. Yung pa yung magtutulak sa iyo na magparehas kayo magpanik. Paano? Kumbaga dito, pinaalala sa atin na magkaiba kung paano mag-isip ang Diyos, magkaiba kung paano ang kaparaanan ng Diyos. Pero ang pinaalala sa atin dito, mga kapatid, na pagtiwalaan natin ang kaparaanan ng Diyos. Ang sabi nga kanina, yung make all, yung grace is enough, ito na lang yung verse na yan. Sa Romans 8:20, paborito natin.
And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Kumbaga, may layunin ng Diyos. Kumbaga, inaayos niya lahat ng yan. Yung mga kaparaanan niya. Ang paalala sa atin, pagtiwalaan natin yung kaparaanan ng Diyos. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin dito, surviving by trusting the timing of God. Makakaahon tayo, makasurvive tayo kung pagtitiwalaan natin yung oras o panahon na inilaan ng Diyos sa atin. We should not limit God in our finite ability. Huwag mong lilimitahan ang Diyos sa kaya niyang gawin at kung kailan niya ibibigay yung mga naisin mo. Kasi ang Diyos ay finite. Pag sinabi mong finite, walang hanggan. Everlasting. Imbetse tayo, tao lamang tayo. Meron tayong limitasyon. Ang Diyos wala. Kaya huwag mong ikahon ang Diyos sa kaya niyang gawin. Huwag mong ikahon ang Diyos sa oras niya kung kailan niya ibibigay ang mga kasagutan sa iyong mga katanungan. Ngayon, ang problema nga kung minsan, kapag yung nadadala ka na ng trouble, nadadala ka na ng bigat, sakit na nararamdaman. Kasi nga kapag nasa oras ka ng problema, nasasaktan ka talaga. Kasi nasa laman tayo eh. At ang sabi nga sa isang pinag-aralan natin, hindi tayo robot. Masasaktan ka talaga. Nakararamdam ka eh. Pero kung minsan, ang paalala nga naman sa atin ngayon, na magtiwala ka lang para makasurvive ka. Kasi iba ang kaparanan ng Diyos, ng pag-isip ng Diyos, kaparanan ng Diyos, at iba yung oras ng Diyos. Magtiwala tayo sa oras na nakalaan sa plano ng Diyos. At huwag mong sabihin na, kumbaga, para bang gusto mo pang turuan ng Diyos sa mga gusto mong mangyari. Gusto mong ang Diyos ang sumunod sa iyo. Ganun ang minsan nangyayari. Ginagawa mo ikaw ang Diyos at ang Diyos ang siyang susunod sa iyo. Ang Diyos ay finite, walang hanggan. Tayo ang siyang nilikha lamang. Kumbaga magkaiba ang kaparanan ng Diyos, magkaiba, malayo-malayo sa kaparaanan, magkalayo ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. Pero isang masisigurado natin na God works in mysterious ways. We won't understand everything that happens in our life, but we can be sure God will take care of us. Masisigurado natin yan. Na kumikilos ang Diyos sa mga bagay na kamangha-mangha. At ang isang masisigurado natin, kahit hindi na lubusan naintindihan, pero makasisigurado tayo na iniingatan niya tayo. Kung maalala natin, yung mga huling araw ng ating Panginoon Kristo dito sa lupa, tinanong niya si Pedro sa John 21, 15 to 18. Ang sabi nga niya rito, when they had finished eating, Jesus said to Simon Peter,
Simon, son of John, do you love me more than this? Ibig sabihin, katatapos nilang kumain. Kumbaga, yun yung karangyaan na meron sila dito sa mga oras nito. Tinanong ng ating Panginoon sa Kristo si Pedro kung mahal ba siya ni Pedro higit sa lahat ng mga bagay nito. Ang sabi ni Pedro, "Yes, Lord," he said, "you know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Mahal ko kayo, Panginoon. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, pakainin mo ang aking mga tupa. Verse 16, again Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." Kumbaga, tinanong uli ng ating Panginoon sa Kristo pagkatapos ng unang tanong kay Pedro na, "Simon, son of John, do you love me? Mahal mo ba talaga ako?" Ang sabi ni Pedro, "Opo, Panginoon, alam mo na mahal kita." Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo kay Pedro, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Sa verse 17, the third time, pangatlo, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt. Nasaktan si Pedro kasi ang kulit-kulit ni Jesus Christ. Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Panginoon, alam mo ang lahat ng mga bagay. Alam mo mahal kita. Ang sabi ng ating Panginoon sa Kristo, pakainin mo ang aking mga tupa. Kasi sa mga sandaling ito yung sandali na kung saan ay parang pinangungunahan na ni Jesus Christ kung anong mangyayaring kamatayan ay Pedro. At dito nakikita natin na kumbaga, siguraduhin mo na sa buhay mo, totoo nga bang mahal mo ang Diyos? Kung bakit ka narito? Kumbaga, totoo nga ba yung paglilingkod mo? Yung mga ginagawa mo para sa ministry mo? Totoo nga ba kung bakit mo ginagawa to? Mahal mo ang Diyos? O totoo nga ba na kaya ka narito ay gusto mong mas higit na maging mas malalim ang pagkakilala mo sa Diyos? Totoo bang mahal mo ang Diyos? O mahal mo lang ang Diyos kasi dahil may mga napapakinabangan ka? Kaya nga ang tanong ni Jesus Christ sa una, kumbaga pagkatapos nila kumain, mahal mo ba ako higit sa lahat ng mga bagay nito? Katulad na limbawa sa buhay natin. Kapag nakararanas na tayo ng problema, ng trouble, sa buhay natin, sa pamilya natin, sa relasyon natin, sa ministry natin, o sa anumang mga bagay, totoo nga bang mahal natin ang Diyos? Totoo nga bang yung mga aral ng Diyos ang siyang minanas natin man sa pamilya? Totoo nga ba? Suriin na natin. Kasi, minsan, kapag nasa oras na ng trouble, wala na. Nawawala na. Kinakalimutan na. Kumbaga, kung minsan kailangan natin suriin ang ating sarili. Kasi yung unang utos ng Diyos sa atin, kumbaga, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, lahat. Totoo nga bang mahal natin ang Diyos? Kasi nga, ang paalala sa atin, di ba? Unahin natin ang Diyos. At alam ng Diyos ang lahat ng ating mga pangangailangan. Sa oras na tayo may problema, may trouble sa buhay, nasaan na nga ba tayo? Ang paalala sa atin dito na
Sa buhay natin, mapagtitiwalaan natin ang oras ng Diyos. Kung nasa oras tayo na nabibigatan tayo, ipagkatiwala natin sa Diyos. Kasi merong tamang oras, tamang panahon ang Diyos. Kumbaga, yung mga yung mga matatagal ng Kristiyano, makikita nila o matututunan natin na kaya sila tumagal sa kanilang buhay pananampalataya. Kasi alam nila na dapat lagi silang nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Lagi tayo scripturally connected sa ating Diyos, sa ating Panginoon. Huwag tayong mawala, kahit tayo halimbawa tumaranas sa mga oras na tayo may trouble. Lagi tayo nakaugnay. Manatili tayo, huwag tayong mawala. Katulad ng tanong kay Pedro, totoo nga bang mahal mo ako in spite of all of this na meron kang naranasan karanasan? Kumbaga, sa buhay natin, kung minsan, halimbawa, yung mga magagaling magluto, yung mga magagaling, hindi lang kasama ko, yung mga magagaling magluto, alam nila kung magdadagdag sila ng alak, alam nila kung magdadagdag sila ng tamis, alam nila kung magdadagdag sila ng anghang, o dadayain nila sa magic sarap. Alam nila yan. Pero kailangan ng mga bagay na yan, yung alak, tamis, anghang, para mas maging masarap ang pagkain. Yung mga mahilig magkape, gusto nila na nag-aagawan yung pait ng kape, yung tamis ng asukal, at yung linamnam ng coffee mate. Gustong-gusto nila yan. Ganun din sa buhay. Kung minsan kailangan natin dumaan sa trouble, hirap, pagsubok na yan, para mas maging malalim ang pagmamahal mo sa Diyos. Para mas lumago ang pananampalataya mo sa Diyos. Kung minsan kailangan mong daanan yan, yung mga bagay na yan. Pero ang isang pinaunawa sa atin, once na dumating yung mga oras na kaganapan ng Diyos, ika nga, kung sa tamang oras, ma-appreciate mo, kailangan pala talaga yan. Ang kailangan lang natin, surviving by trusting, ika nga. Kasi, ang Diyos ang siyang may hawak sa buhay ng isang mananampalataya. Kapag hawak ka ng Diyos, kailangan mong matutunan yan, it's either na ayaw mong sumunod sa easy way, padadaanin kita sa hard way. Kasi ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng bagay. Mas napapasama tayo kapag ginagawa natin sa sarili nating kaparaanan. Kasi doon tayo nakagagawa ng mga poor decisions kapag gumawa tayo sa sarili nating kaparaanan. Kaya salamat sa Diyos kasi, kumbaga, hindi niya hinahayaan na laging kaparaanan natin. Salamat kasi God is in total control of all things at all times. Kontrolado niya lahat. At ang sabi nga niya, God lets man do as He pleases. Kung minsan, sige, gusto mong gawin sa kaparaanan mo, sige, pababayaan kita. God lets man do as man pleases, only up to the point then God intervenes. O, tama na yan. Pinadaan ka na, pinabayaan mo ng subukan mo ang kaparaanan mo. Okay, basta na yan. He lets man do these things up to a point na and other time He stopped him at the start. Kung minsan naman, sa simula pa lang, hindi ka nadadaan dyan. Ang tigas ng ulo mo, sige, padaanin kita. Gusto mong daanan, sige. Pababay, pero ang Diyos ang may kontrol niya. Basta na. Pero sabi nga, all things are according to God's will and love.
Sapagkat ang lahat ng bagay ay nakaayon sa kalooban at plano ng Diyos. Kumbaga,